Good morning! Magluto naman tayo ngayon ng bibingka. Siguradong marami na ang nakakamiss nito, lalo na kapag tumuntong na ang Burman. Kahit wala tayong lutuan ng bibingka, pwede tayong magluto nito sa oven. Sa isang lagayan, maglagay na rin tayo ng strainer para masala natin ang rice flour. Rice flour ang ginamit ko dito, yung iba gumagamit din dito ng all-purpose flour. Yung iba naman, glutinous flour ang ginagamit, so depende na sa gagamitin ninyo. Maglalagay rin tayo dito ng baking powder at ng white sugar. Maglalagay rin tayo ng evaporated milk. Any brand naman dito pwede. At maglalagay rin tayo dito ng coconut milk. At naglagay rin ako dito ng 3 pirasong itlog. At lalagyan din natin ito ng butter. So tunawin muna natin ng ating butter bago natin ilagay. Pagkatapos natin pagsamasamahin, haluin lang natin itong mabuti hanggang sa mag-well combine na ang ating mga ingredients. At maglalagay rin tayo dito ng cheese para mas lalong malinamnam ang ating bibingka. Pero depende na sa inyo kung gusto nyo maglagay or kung gusto nyo toppings na lang. Sa isang lagayan, lalagyan lang natin ito ng dahon ng saging or ng wax paper dahil wala akong dahon ng saging kaya wax paper na lang yung ginamit ko. Kawali ang ginamit kong molder kasi ito lang yung medyo maliit na paglalagyan ko. Cast iron naman ito kaya pwede ito sa oven. Pahiran lang natin ito ng butter or yung star margarine. Star margarine yung ginamit ko dyan. Pagkatapos natin lagyan ng butter, lagyan na natin ito ng ating bibingka mixtures. At yung oven na gagamitin natin, i-preheat na natin ito ng 400 Fahrenheit. Dahil mainit na ang ating oven, ilalagay na natin ng ating bibingka mixtures. I-bake ko muna ito ng 10 minutes at after 10 minutes, hahanguin ko muna para malagyan ko ng cheese at ng salted egg sa ibabaw. Pwede rin naman nalagyan mo na ng cheese at salted egg bago mo i-bake ang bibingka. So, depende na sa iyo kung anong process ang gusto mong sundin. I-bake ko ulit siya ng another 10 minutes. Sa cooking time, depende yan sa dami ng iluluto natin. Kung konti lang, mas mababang oras. Pero kung marami, syempre mag-a-add tayo ng ilang minutes pa. Regular cheese lang ang ginamit ko dyan. So, pwede tayong gumamit dyan ng melted cheese. After 10 minutes, eto na siya. Dahil luto na yan. Maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.